magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto, magwa one-on-one interview si Kapakpak at saka si Rikawan, noong saan tayo ay nag-trending talaga sa kanya nung panahon, no? Maski hanggang ngayon. Ayan po, so hanap lang kami ng pinakang pag-i-interviewhan sa kanila para at least maiba naman yung lugar. Ayan na po. At nasa likod sila, syempre. At yan po, no, so ito na lang kasi may tao dun sa dati pinag-ano ko kay Palawan, no? So dito na lang. Ah, sige sige. Kapakpak, anong plano niya? Sa amin suggestion lang. Hindi, parang dito okay. Para kitang-kita yung view, susum na lang ito ng konti. Oh, sige ikaw. Sige sige ikaw. Naguguluhan si Kapakpak? Hindi, okay lang. Tapos iwanan nyo kami dalawa dito. Siyempre talaga, iwan talaga yan. Alis kami, huwag kayong mag-alala. Oo. Para makabukas ako. Oh, Rika, parang kinakabahan ka. Tugs. Alam niyo yung hindi ko alam kung ano itatanong sa akin ni ate. So, abang na lang kayong mga karikawan sa channel ni Kapakpak. Ate Kapakpak. So, ayan. So, medyo ano yung hype ko kasi kinakabahan. Oo. Baka kasi alam niyo na. Ayan. Kaya natin harap ka daw. So, dinayo pa talaga tayo ni ate. So, ayan. Binabati ko si ate sa welcome sa aming Bicol. Ayan. Yun. At ito na rin ang stepping stone mo para makilala ka ng Sword community sa ibang lugar. Kung anong ano nyo. Ito man ako hindi kita dyan. Ang ganda mo. Mabigat yan. Ayan. Nasi-set up lang. Set up. Nag-ready na ako ng issue. Pero pag meron ganito, baka hindi ako umiyak. Pangontra. Pangontra to. May pangontra. Ito, mayon yung kita. Ganda set up. Ayun yung takpan yung... Ito. Try mo to. Oh! Boom! Installate kasi kayo. Ay, kasi sayang. Kaya dapat nakatag. Oh, sayang. Oh, ganda rin naman yung puno eh. Dito sa kabila. Maganda rin naman yung puno. Maganda yung nakikita yung buto. Yung motor talaga. Pero maganda dito. Gano'n lang talaga. Ano yun? Nakikita yung ating buto. Hey! Ayan po, nagsiset up. Tumayo ko nga ito sa buto. Kaya huwag mo ibabagsak ha. Ang galing yung Ayan po. Ano yung konti, ang chan nyo. Ipasok lang kaunti ang tiyan. Pero may kumukha siya. Kuya Cesar. Si Kuya Cesar! Sabi na eh. Parang kumukha niya. Kuya Cesar. Kapatid niya. Ano, layo. Tinaninang landak. Cesar Ferrer. Oo, kapatid. Ay, ano ka? Wow. Ang ganda. Tapos ano na konti yung motor. Pa yung motor. Ayan po, si set up lang.
Yan po, nahihirapan na ang gulo. Yan, okay na yan. Nahihirapan sa anggulo. Swerte nyo kapag nawala yung ulap dun sa bulkang mayon. Kita eh. Yan po, may natutulala. Meow, 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 meow. Sinabi ko naman sa kanya kagabi na baka interviewin ka. Kakatapos pa lang ng exam namin. May recitation na siya. Gani rin nakalimutan. Ayan po. Yan. Saan ka pwesto dito? Gusto ko dito ka para may Hayop ka. may pwedeng tendency na mabigyan kita na malaglag ka dyan. Ayan na po. Oo na! Pa-picture daw mo na marunong. Ikaw na laglag. Alright, Usap let's go. ka pa ganun. Go. Layas na! Naririnig nila. Hindi, alis ka. Hindi mo pa pinindot eh. Akala ko naman ikaw ang pipindot. Okay. Ikaw na pumindot. Okay. Ikaw umupo ako. Hindi, magkakahiya naman. Hindi na. Ha? Dito kayo ganito na lang. Kapag halimbawa may dadaan, Tigil kami. tigil kayo. Kilala, pwede ka ba magpakilala, Rika? So, ayan. My name is Rika po. So, taga Bicol. So, ayan. Magandang umaga sa iyo, ate. So, ayan. Welcome po sa aming Bicol. Magandang po. Grabe, napakagaganda ng mga Bicolana. Lahat ng na-interview natin, guys, na babae na sa mga charity vlog. Interview natin na beneficiary ni Kuya Noli ng mga babae talagang napakagaganda. Ano kaya gagawin natin? So, ayan guys. So, si Rika na isang Bicolana. Tama? Yes. So, ayan. Si Rika ay isa ding naging beneficiary din ni Kuya Noli. Tama? Yes. Alright. So, ayan. Nakilala natin si Rika dahil kay Kuya Noli. So, napapanood ko lang dati yung mga video nila ni Kuya Noli. Si Rika ay tinulungan dati ni Kuya Noli. So, pwede ko bang maitanong kung paano kayo nagkakilala ni Kuya Noli? So, bago kami nagkakilala po ni Kuya Noli, so, dumaan muna po sa isang process na kumbaga parang, may isang taong kay Kuya Noli, ay, i-mention ko po, pwede po. So, dahil po kay Kuya Aliman, Alamit Striker po, ayan, yung vlog niya. So, ayan, thank you po. Siyempre po, nakilala ako ng himpahuay nila Kuya Noli. So, dahil sa kanya po, nagpapasalamat po ako sa kanya. And then, chinat niya ako na sabi, kasi wala talaga akong idea about sa YouTube. So, ayun, tamang-tama nun, galing ako Maynila nun, tapos bumalik ako dun sa bahay, dito sa Bicol. So, nagtrabaho ako sa Manila, and then, ayun na, chat ako ni Kuya Animan. So, ayun nga, kung pwede daw ma-vlog, ganon. So, sabi ko naman, sige, na lang ako. Tapos, ayun, nakilala ako ni Kuya Noli. So, diba, si Kuya Noli po is nag-chat sa akin kung pwede daw akong ma-vlog. Sabi ko, ayun, nagdadalawang isip po ako noon. Kasi, ayun nga, kasi babalik na sana ako ng Maynila noon. Tapos, after nun muna, is nagsimba ako, guys. Nag-pray ako, ako kay Lord ng sign kung aanoin ko po yung opportunity na ma-vlog ako. So, ayan. So, after nung nagkasimba ako, guys, agad sa akin yung sign na, sige, i-grab ko yung opportunity ma-vlog ako. So, ayun nga, sabi ko, Kuya, sure. Tapos hindi ko alam na sa akin si Kuya Noli. So, baga na parang sumulpot lang. So, after nung nagsimba talaga ako noon, guys,
after noon, nandun na sila Kuya Noli. Nag-chat lang sa akin na, dito na kami, Rika, gano'n. Parang wala talaga ako ka-idea na pumunta sila doon sa bahay. So, ayun. Dahil sa isang tao po, si Kuya Alan, ayan. Siya yung dahilan kung paano ako na. So, ang galing no, nung nag-pray ka na humingi ka ng sign kung i-grab mo yung opportunity na mai-vlog ka ni Kuya Noli, nag-chat agad si Kuya Noli na sabi niya, nandito na kami. Oo. Ilang ilang panahon lang, ilang minuto lang siguro. So, ayun yung pinaka-sign na Yes. hiningi mo, na nag-chat na si Kuya Noli na nandito na kami. And talagang will talaga ni Lord na mai-vlog ka niya. No? Yes. So, ayan. So, pwede ko na bang itanong kung ano mga inaitulong sa'yo ni Kuya Noli? So, ang naitulong sa akin ni Kuya Noli is, ayan nga po, yung pabahay, pabahay po sa akin. So, ayun, and then yung naitulong po talaga sa akin ng sobra talaga yung, ayun nga, yung bahay, napaayos na, and then, nakakapag-aral na ako. Tapos, ayun, nabago din yung ng buhay ko. Kumbaga parang sa dati malungkot ako kasi sobrang napakalungkot ng buhay ko, guys, na nag-iisa ka lang sa bahay na ganun yung situation na hindi maayos yung bahay, na grabe yung tulog, grabe yung talagang as in na parang nawawalan ka na ng pagkain kasi sobrang napakahirap po sa akin ate ng ganung situation, pero kinaya ko po. So, kumbaga, parang sobrang sobrang na malaking tulong sa akin na bago ako, tas na-vlog ako nila Kuya Noli. Kasi, yung dating malungkot na Rika is ngayon, sobrang saya ng mga karikaw, ay mga kabakbak. So, ayan, sorry. Nasanay ako sa vlog ko, sorry guys. So, ayan, yun po. Pwede mo ba ikwento na bago dumating si Kuya Noli sa buhay mo, kung ano yung itsura ng buhay mo before? Yung dati talaga guys, sobrang napakahirap, napakalungkot. Kasi guys, alam niyo yung situation ko dati. Wala akong magulang na babae tsaka lalaki. So, wala na po sila, namatay po sila. So, ikikwento ko po. Sige, para sa mga hindi nakapanood ng vlog So, na ayan, yun ni Kuya Noli. sa mga hindi po nakakakilala sa akin, kasi first time ko din po ma-interview. So, ayan, i-share ko lang sa inyo guys na ang isang Rika po is nagdumaan po sa napakahirap na buhay. Pero hindi lahat ng nasa sa akin. Di ba po may iba din na may mahirap pang situation. Masakit. Opo. So, sa akin guys, sa akin kasi syempre isipin nyo, wala kang magulang na babae, lalaki. So, may kapatid naman ako guys, pero may mga kanya-kanya na pong mga asawa, ganun. So, actually ako lang talaga mismo dun sa bahay nakatira. So, alam nyo guys, yung nandun yung lungkot, paghahanap ng isang magulang ng isang pamilya na dati talaga namang meron ako noon. So, sobrang hirap talaga po kasi talagang din ko naisipan mag-work, mag-stop ng pag-aaral, at doon ko na-realize yung pagsisikap na mag-isa baga. Tapos, grabe. Naalala mo na. Naalala ko po. Tapos, yun, ikikwento ko na sa inyo guys. Doon sa papa ko is, actually, bata pa ako, namatay na siya guys. So, dahil nga, namatay siya dahil sa, away ng, Ngayon ko lang nalaman yun. opo, away ng kapitbahay, tapos, ayun, napakahirap hanggang ngayon, kumbaga. Ilang taon ka nang nangyari? Ilang taon na. Basta bata
bata pa po ako. Pero tanda-tanda. Ay, hindi. Basta bata pa po ako nung nag-aaral pa ako. Tapos pero may isip na po ako. Hanggang ngayon po, naiisip ko yung itsura ng papa ko. Oh, so na-witness mo. Opo, na-witness ko po yung ganung situation na hanggang ngayon, kumbaga parang hindi ko pa din ngayon nakakalimutan yung ganong ano. Parang naging trauma sa'yo yung pangyayaring yun, na na-witness mo talaga kung paano pinatay? Pinatay ba? Opo. So pinatay pala yung tatay niya sa away. Yes po. Sobrang ano po, napakasakit po sa akin. Tapos po sa magulang ko naman po is ano po, pero mas masakit to yung kumbaga parang mas sobrang sakit sa akin na yung magulang mo na babae. Pero kasi sa akin, kumbaga parang naano din yung ano ko kasi syempre bata pa po. Pero doon po yung sakit din. Pero mas masakit sa akin guys yung mawalan ako ng magulang na babae. Doon talaga kasi opo. Kasi po nung hindi pa nawawala si mama is kami na kumbaga kami lang na dalawa nagtutulungan. Kumbaga kami lang talaga as in lahat na pong paghihirap, kumbaga nahihirapan si mama, ganun, nagtitinda kami sa may sabungan nga po, tapos ako lang talaga yung katulong ni mama kasi yung syempre yung mga kapatid ko po meron na din ano mga pamilya, so doon na sobrang sakit guys kasi one time na ano kasagsagan po kasi yun ng pandemic. Tapos po kumbaga nawalan po si mama ng gamot na ayun nga po na sobrang hirap po talaga ng buhay namin noon na yung wala na talaga kami as in wala na talaga pambili kahit nga ayun yung naranasan namin ni mama na nung kasagsagan ng pandemic, naranasan namin ni mama po kumain ng ang ulam is asin. Ayun. Tapos guys, ano talagang hirap po. So ikikwento ko na sa inyo kung paano namatay si mama. Namatay po si mama is dahil talaga sa pandemic. Tapos May sakit yung mama mo. opo, may sakit po, high blood po siya, and then ano po, parang nai-imagine ko kasi yun guys. Gano'n na ba katagal yun nangyari? Nung nawala yung mama mo? Ano na po, actually 4 years na po si mama ngayong October. So one time kasi guys na si mama talaga nawalan po talaga ng gamot, so hindi siya nakapag-inom. Tapos po yung kumbaga parang yung last naming ni mama lambingan is yung nagtitiktok ako na sabi nga sa akin yun na pala yung sign na kumbaga parang nilalambing niya ako, nakakapapansin siya sa TikTok ko, tapos sabi niya maligo na daw ako, tapos ayun nga naligo ako, tapos after nung naligo na nga ako, and then tapos yun ang tawag doon sa time doon sa kumbaga pinagmamadali na ako na magbihis na nga, and then sabi ko nga kay mama noon, sabi ko hinay-hinay sa pagkain. Alam nyo ate yung sinabi sa akin na na okay na yan, na hindi ko naman ito madadala pag ako namatay na, yun. Tapos nun, edi madami po siyang kinain na kanin, tapos after nun lumabas na siya, and then nagbibihis ako nun, tapos alam niyo yung yung may pinsan ako, tapos nandun nakatambay, alam niyo yung si mama nakaupo lang, tapos kumbaga parang hindi pa siya inaatake nun. Tapos yung
kakanta-kanta na siya. And then, nakaupo lang doon. Tapos, nung ilang minuto pa lang, sabi nung pinsan ko is, parang hindi na daw si mama nagkumakanta. Tapos, biniro pa nga na tapusin yung kanta. Tapos, nung nabigla ako kasi tinatawag na ako ng ng pinsan ko na Rika, si mama mo naglalaway. Sabi ko, ba't naglalaway? Hindi, yung parang yung dila niya parang naipit, tas naglalaway na talaga siya. Kumbaga ayun, nagbis na talaga ako, tas alam niyo yung tinatawag ko si mama, sabi ko, mama, ganun, tas parang hindi na siya sumasagot. Tapos, ayun, inano ko yung stepfather ko na sabi ko si mama hindi na hindi sumasagot kasi nga po talagang parang sobra na yung laway niya. Tapos, alam niyo yung sinasabi na pinukulong namin kay mama kasi hindi na po kayo nakakapagsalita. Sabi ko namin na ayun nga, dalhin namin sa ospital. Tapos biglang, yung parang ugong na lang bagay yung kasi hindi talaga nakakasalita. Ayaw niya talaga. Dati pa kasi, as in parang inaano niya na sa akin. Pag siya daw na inatake, huwag daw siya dalhin sa ospital kasi baka daw pag dinala sa ospital is parang i-cremate kasi po pandemic. So imbes daw na makikita niyo ako, hindi na. So sabi ko, grabe naman kayo magsalita. Kumbaga parang nag-aano na talaga siya. Tinanggap niya na Tapos, talaga. Oo, so kami lang dalawa niyan minsan nag-uusap na sabi nga, paano kaya kapag pag wala na ako, sino kasama mo sa bahay. Tapos yun talaga yung parang sobrang napaano ako kasi si mama nag-aano na talaga, nagbibigay na ng Tapos sa mga ko naman kumbaga sa mga pinsan ko, sa mga daw, parang kinikwento ako ni mama na gano'n na parang tingnan niya na lang si Rika. Oo, kasi siya na lang mag-isa, diba? Tapos ayun yung hindi ko talaga maano talaga ate yung nakikita mo yung magulang mo na lang sobrang nahihirapan na talaga. Hindi ko talaga malubos maisip na gano'n yung kasi maano pa talaga si mama, parang kumbaga kung titingnan mo Masayahin niya pa. masayahin sobra. Tapos ayun, nakikita mo na nandun yung parang oh my God, napakahirap guys. Doon talaga nakikita mo as in, nakikita mo yung pagkawala ni mama. So ayun, napakahirap. And then So, nung time na yun, nung inatake yung mama mo, hindi na siya nakarecover, pero pa siya, buhay pa siya nung after. buhay pa po. Ibalik ko na, isang araw pa siya, isang araw kalahati. Tapos, kumbaga parang, kinakausap namin, so parang yung na lang niya, yung parang lang. Tapos, ayun, after nun, yung parang, kasi ako nun, nagbabantay ako kay mama, kumbaga parang hindi na siya nakakakain ng kanin. Iba pala pag hindi siya kumakain. Tapos pag parang pumayat ate, pumayat talagang ang inaano na lang talaga ng mga isda. Tapos yung pag parang pinapain, nag-aano din siya. Tapos naman yung, siya. ito yung pinaka masakit sa akin na naniniwala ako sa sa mga sabi-sabi ng mga matatanda na daw na natawag doon yung lumabas na daw ako kasi daw hindi pa talaga nag-aano si mama nasa loob kasi ako noon na sa sobrang ko na nakikita ko si mama, sobrang iyak ko talaga noon. Tapos nandun ako sa loob and then ang sabi ko nga sabi nung tas after nun is alam mo ate yung yung grabe yung nung
lumabas ako, sobrang iyak ko talaga nun kay mama. Kumbaga, parang last hug niya yun sa akin. And then, yun talaga yung, alam niya yung, nag-ano pa talaga siya. Di ba po, nakahiga siya, tas nung alam mo yung naggaganon siya, para ganun ako. Tas yun yung last na ano, guys, last na hug ni mama bago siya namatay sa akin. Sobrang ano, sobrang sakit po sa akin yun. Kasi, syempre, ano kasi, dalaga na ako nung naiwan ako. So, na sobrang, ano, mama's girl kasi ako. Tapos, sobrang napaka-ano sa akin na isipin mo yun. Yun last na buhay ng magulang mo. Last hug ng magulang mo. Doon nawala si mama. Kaya, pag nagkikwento ako kala ate, sabi ko sobrang sakit po. Sobrang sakit nun sa akin, ate. Sobrang napapahiyak na ako pag about sa magulang kong babae kasi sabi ko hindi ko kaya. Hanggang ngayon talagang napakahirap po. So, grabe pala yung pinagdaanan ni Rica. Parehas na magulang niya, nanay at tatay niya, na-witness niya kung paano mawala. Yes po. So, grabe, no? Sa murang edad niya, naranasan niya lahat yun. Tapos, yun, nung after mamatay ng nanay mo, mag-isa ka na lang natira sa bahay, wala kang kasama. Oo. Nung di ba parang na si mama, ako na lang talaga dun sa bahay. Tapos po, kumbaga parang nare-depress ako nun. Tapos, yung wag naghuhugas ka ng pinggan, kumbaga parang wala ka nang gana parang nasa loob lang ako ng bahay, ayoko lumabas. Tapos lagi ina-advisean po ako ng mga pinsan ko doon na tapos napapaiyak nga sila kasi ako na mag-isa na yun, sobra kong iyak kasi fresh pa yung ni mama, so napaka sa akin yun. So, buti nung mga time na yun, hindi mo naman naisipan na magpakamatay, hindi naman. Yung sa sobrang depression ko noon, sa sobrang lungkot, parang naisipan ko talaga, last ako noon. Tapos naisipan ko na kumbaga parang sumunod kasi ayun nga, parang hindi mo kayang mawala yung magulang. Tapos ayun, kumbaga parang meron din sa akin na something na bumubulong, ganun. Tapos ayun, parang kumbaga parang itutuloy na, tapos na hindi na yun. Buti naman hindi natuloy, at kung hindi nangyari yun, hindi nyo makikita yung napakamasiyahing Rica na ngayon. Yes, sobra. So, masasabi mo talaga na isa si Kuya Noli sa naging dahilan kung bakit naging ganyan ka ngayon? Opo, tapos po, sa lahat po ng sponsor po, yun, sobrang napakasaya ko kasi alam mo yung nag-aaral ka na ngayon and then may bahay ka na, so may maganda ka na ayan, shout out po sa inyo, ingat po kayo palagi. Ayun po, may sponsor po ako, kaya ako nakakapag-aral po. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Rica sa kanyang pag-aaral. Sana po hanggang sa makatapos po siya is nandyan pa din po kayo hanggang tumulong sa kanya. Tapos, paano yung mga pagkain mo ngayon? So actually kasama na po yun sa kumbaga parang binabudget ko lang. So, kasi doon niya na di kinukuha sa ibinibigay sa pampaaral sa'yo. Opo. So, grabe, laking tulong nung nagpapaaral sa'yo. Parang siya na yung bumubuhay sa'yo ngayon. Okay, so maraming salamat po sa tumutulong kay Rica ngayon. At, ayan. Sa lahat po ng sponsor po, shout out po sa inyo. Thank you so much po sa inyo. So, anong kinukuha mo ngayon? BSOA po. BSOA? Office Administration. So, bakit ayun yung kinuha mong course? Kasi actually, tatlo yung course na Dati kasi una, so sa vlog ni Kuya Ronald, education. Pero
anong talaga ako, nag-try ako sa Baaw, tapos nag-enroll ako noon. Hindi pa ako nabablog ni Kuya Noli. Nung umuwi ako nung, galing ako Maynila, tapos umuwi ako dito Bicol. Tapos yung pera, kumbaga ko, yung perang naipon ko is, yun yung parang inano ko na budget ko nga. Tapos mahirap pala guys. Napakahirap. Nag-education ako noon. Tapos, after nun, di pa yun matagal na na-vlog, ay nag-stop ako dun sa school na yon. And then, dumating din si Kuya Noli. So, timing nag-ano talaga. Tapos after nun, ano yun, sabi ko nga criminology. Tapos nagbago yung isip ko kasi, yun na isip ko office administration na lang kasi yung training baga sa sa police, magiging police, napakahirap. So sabi ko nga change course na lang ako. Tapos ayun, naisipan ko office administration na lang. Tapos nagba-vlog ka din ngayon, no? Opo, nagba-vlog ako guys. Anong channel mo? So, it's me Rika1 po. Ayan. It's me, Rika1. Subscribe nyo na po. Yes, lalagay natin dyan yung kanyang channel. So, hindi ka pa nakakasahod sa YouTube, di ba? Hindi pa po kasi bago pa lang po. So, yan, supportahan natin si Rika para makadagdag tulong yun sa kanya. Pag nakasahod na siya tuloy-tuloy sa YouTube. Makatulong sa pag-aaral natin. Yes. So, yan. Hindi na natin masyadong pahabain. Pwede mag-shoutout sa sige, mga sure. sponsor ko dyan. Go. Ayan, isa-isahin natin. So, shoutout po pala kala Kuya Cesar, Ate Mareta, Eva, Tita Robin Lipuon, ki Daddy Jojo, ayan, ki Kuya Papi, ki Mr. Teacher. Tapos po, sino pa ba? Baka hindi ko mabanggit dito sa sa vlog niyo po. So ayan, sa lahat po talaga ng sponsor na tumulong sa akin kung paano nabago yung buhay ko. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. And then po, especially po kay kila Kuya Noli, kay Kuya Aliman. Maraming salamat po. Sana po, mabuhay kayo. Yes, so Yeah. maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong kay Rika at sa timpahuway kay Kuya Noli. May message ka ba kay Kuya Noli? Kay Kuya Noli, stay pogi at charot. Ayan, ang message ko kay Kuya Noli is, message na, sa Kay Kuya Noli mismo. sige po. Ayan, kay Kuya Noli, ayan, unang-una, maraming salamat kay Kuya Noli talaga. So, ayan Kuya Noli, thank you kasi, ayan, nakilala ako bilang Rika. Basta, ayan nga, unang na-vlog ako ni Kuya dito sa Kamsur. So, ayan. So, ang advice ko kay Kuya Noli, sana Kuya, pagkaingatan niyo po yung health niyo, and then, sana po, mag-grow pa po yung Team Pahuway, and then yung YouTube channel niyo po. Tas, more blessings sa inyo Kuya Noli, and then, ayun, ingat lang palagi. Ayan, stay fugi. So, ikaw pala yung pinakaunang na-vlog dito ni Apo. Kuya Noli. Opo. Grabe. So, ano pala to? Legend. So, ayan, maraming salamat. Sana mabisita ko one time yung bahay na pinagawa ni Kuya Noli sa Opo. kanya. So, pag bumalik tayo dito, kapag nakagraduate tayo, kapag natapos natin yung challenge ng successful, babalik tayo. So, kahit naman hindi tayo makagraduate sa pa-challenge ni Kuya Jeff, basta tayo may budget, babalik tayo dito at kapag tayo may oras. So, maraming salamat kay Rika sa pagpayag sa aking interview. And yeah, kahit hindi niya ako personally kilala is umuo naman siya kay Kuya Noli. Basta si Kuya Noli nagsabi. Yan, and maraming salamat kay Kuya Noli sa sobrang suporta sa akin dito sa pag-asikaso sa pamilya namin dito sa Bicol. And sana makarating din si Rika kapag pumunta ang Team Pahuway sa Bukana, at ganun din naman susuklian namin ng pag-aasikaso nila sa amin. Talagang aasikasuhin din namin sila doon. Libre lahat kapag pumunta kayo doon sa Bukana. So sana makasama si Rika. Sana nga, guys. Yes, kapag walang pasa, kapag bakasyon. Tara na, ngayon nasama na ako. And mamaya guys, pupunta kami ng Mayon dahil hindi pa din daw siya nakakapunta doon. Yes, hindi pa. Taga dito ako, guys. Hindi ako talaga nakakapunta pa doon.
So ayan guys, so may pupunta kami doon. Abangan nyo sa mga susunod namin vlog. And sa vlog din ni Rika, ayan, nagpa-vlog din siya. So ayan, maraming salamat ulit Rika sa pagkwento mo ng iyong buhay. And ayan, Sana ano guys, may matutunan kayo and then sa mga nanonood, sana may magbigay aral po. Kahit ako na-inspire ako sa kwento niya na wag mo i-take for granted ang iyong buhay dahil maraming naghahangad ng buhay na meron ka katulad ni Rika na hindi ganun dati kaganda yung buhay pero hindi nababago. Lumalaban ka. Yes, patuloy na lumalaban sa buhay at hindi sumusuko. Yes. Kita mo kung sumuko ka before, hindi ka makakarating ngayon kung nasan ka man. Opo. Diba? So, Fight lang. ayan, pray lang ng pray at hindi naman tayo papabayaan ni Lord. Sabi nga, everything happens for a reason. Yung mga nangyari sa yung pangyayari is ginamit ni Lord para mas lalo kang mapatatag, mapagtibay bilang isang tao. So, ayan, maraming salamat ulit. Thank you, Ate Hazel. Ayan, thank you guys. So, Bye everyone. Yes, so yan guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Alright! Success! Thank you God, naging success yung aming interview. Tapos na po yung interview nila at nagsigaw pa sila, success daw. Ano nangyari? Tingnan mo kuya sa vlog mo. Malayo kasi kami, di rin namin naririnig eh. Pinaiyak ka talaga! Pinaiyak ako. Guys, pinaiyak ako. Ni Hindi rin Ate namin Hazel. naririnig. Oo. Tama ba yung pangalan? Hazel. Ayan. Hazel. Anong naramdaman mo sa mga sagot niya? Grabe, sobrang marami kang mapupulutan na aral sa kanyang buhay, sa kanyang mga pinagdaanan. And ayan, mas lalo kong pagpupursigihin at mas lalo kong magpupursige ba sa buhay dahil may mga katulad niya na hindi sumuko. So, yun nga siya, maraming pinagdaanan, hindi sumuko. Ano pa kaya ako na ang sarap-sarap ng buhay, no? So, ayan. So, thank you kay Rika sa pagpayag sa aking interview at kay Kuya Noli. Nakahinga ka na? Gabi ko. Nakahinga ka na? Umiyak yan O, picturean ko kayong dalawa para iba yung thumbnail ko. Kaya pwede ba bago ako maging artista? Pwede. Pwede. Yeah, picture na tayo. Picture para iba yung thumbnail ko. Ganda ni ate. Layo. Tingin sa akin. Napatawa ko lang sila. Sabi tayo sa Okay, 1, 2. Isa pa. 1, 2. Si Morocco baka may sasabihin.